Kaya. Magkakasunod-sunod to ha. Bottom sheet, Rubber sheet, draw sheet, top sheet, pillowcase, and the pillow. So, yun yung pagkakasunod-sunod na kakailanganin po natin. So, next po, unahin natin ito pa ang bottom sheet. Bottom sheet. Sa bottom sheet, partner mo tayo para mabilis. Sa bottom sheet is good to good po ang pagtupi. So, yung good side ang nasa loob, bad side po ang nasa labas. Yung bad side, ito yung kita yung tahe. So, good side nasa loob, fold lang po natin. So, bawal po yung pagpagin, then fold ulit. So, dapat nasa ibabaw po lagi itong may edge na to. Itong dalawang edge, nasa ibabaw lagi siya. Magiging palatandaan niyo po yan pag nag-perform kayo mamaya. Then, ay, ginanyan mo. Back of our hands po ang pagtanggal ng mga kusot-kusot. Then, this is our bottom sheet. Lagay natin sa table or sa chair kung anong available doon. Next natin is the rubber sheet. Sa rubber sheet, may dalawang kulay po yan. Red tsaka green. Red sa morning, green sa gabi. Sa morning tayo ngayon, red ang ating gagamitin. So, fold mo lang, red ang nasa loob. Then fold. Nasa ibabaw po palagi ang edge ng ating rubber sheet. So, this is a rubber sheet. Lagay sa ibabaw ng bottom sheet. Ito na lang draw sheet natin. So, draw sheet. Draw sheet is good to good. Hold mo na sa gitna. Meet tayo sa gitna. Haba. Iyak na. Gano'n na lang tayo. So, good to good. Pakuha na ilalim. Ito lang ang kalaki ng draw. Yes, oo, ganyan lang. Yung draw sheet, gano'ng kalaki yung draw sheet doon? Wait lang. Ito na lang gamitin natin. Yung towel, ma'am. Ang nakakalito. Para hindi kayo malito. So, draw sheet, ulit tayo. Ganito kalaki lang daw ang draw sheet doon. So, good to good. Ulit tayo sa gitna. Ito pa. So, nasa ibabaw lagi yung edge, meet sa gitna. So, this is our draw sheet. Patong sa ibabaw ng rubber sheet. Top sheet. Sa top sheet po, ito yung bad to bad. Siya yung naiiba. So, bad side ang nasa loob, good side ang nasa labas. So, bad to bad. So, bawal po siyang pagpagin, ha? Yung mami sa ano, Pinakaiba lang po yung draw sheet. yung mga yan, sobrang laki. Malalaki po siya. Puro puti. Pwede ka niya partner. Wala akong partner. Paano po yung kapag individual lang? Ano po, gagawan kayo Tutupin ng niyo. pagtuping na isa-isa. Mamaya. Pwede siyang ihang ano dito. Pwede dito. Demo natin, ha? Sa pillowcase, baliktarin nyo lang yung pillow. Fold mo lang po. Ha. Lagay sa ibabaw ni top sheet. Then, yung ating pillow. Kukunin ko sa table. Sa pag kinuha ko sa table, magiging ganyan po, ha? So, nasa ilalim si bottom sheet. Babalik-tarin natin siya. Then, lagay ng dalawang kamay. Start po tayo. Good day, Cesar. Today, we're going to demonstrate the proper bed making. My name is Lourdes and I'm Miss Maricel. yan. Ganyan po kung partner. Pero kung solo nyo lang, mag-isa lang kayo. Ibabalik to, ipapatong sa table or sa chair. Kunin mo ang bottom sheet. So, nasa ibabaw na si bottom sheet, di ba? Titingnan mo muna yung laging may edge. Kaya sabi ko siya, dapat nasa ibabaw siya para madali siyang makita once na binuksan mo yung linen mo.
So, yung edge dapat nakaharap doon. Lagay mo sa gitna ng bed. Lagpas po dito sa ating head part. Pantay lang dito sa ating bottom part or sa may foot part. Kunin mo yung isang part ng linen. Ito lang, isa lang ha. So, dapat, kaya pinapano ko sa'yo nasa ibabaw to. Dahil ito yung kukunin nyo. Para hihilahin nyo na lang yan. Laglag mo lang yan. So, tanggalin ang pusot using our back of our hands. Then, fan fold. Fan fold po yung tawag dyan. Tupi mo lang sa gitna. Tuck natin dito sa ibabaw. Miter po tayo dito sa head part. Kuha ka ng 12 inches. 45 degrees, angat mo lang yan. So may 45 degrees ka na envelope size. Tuck mo sa ilalim. Laglag. Ito po yung tinatawag na miter. Then itak mo siya hanggang dulo. So pwede kang umupo, body mechanics mo ang tawag dito. So, yan po ang ating bottom. Tuck natin dito sa ibabaw. Miter po tayo dito sa head part. Kuha ka ng 12 inches. 45 degrees, angat mo lang yan. So, may 45 degrees ka na envelope size. Tuck mo sa ilalim. Laglag. Ito po yung tinatawag na miter. Then, itak mo siya hanggang dulo. So, pwede kang umupo, body mechanics mo ang tawag dito. So, yan po ang ating bottom sheet. Purpose of our bottom sheet, to cover the mattress. Sasabihin niyo po yun sa assessment, ha? Next is the rubber sheet. Lagay mo rin ulit si rubber sa gitna. Open mo lang siya. At least 3 inches from the headboard. Isang piraso kunin mo, open. Fan fold. Lagay siya ngayon sa ilalim ng bottom sheet. So, rubber sheet. Anong purpose ng rubber sheet? To protect the bottom sheet. From getting wet. So, yun ha. Next is the draw sheet. Sa mali yung open ko, nandito yung edge. Gawin nyo po, tupi, ikot. Ganun po ang proper ha. Hindi yung, di ba, baliktad. Ang ginawa nyo, inangat nyo, tapos ginanon nyo. So, mali po yun. Pag mali kayo, ikot nyo lang po yan. Fold nyo ulit, ikot, lagay sa gitna, then open. So, ganun po ha. Kunin nyo isang part, laglag, fold nyo siya 3 beses, or 3 fold para hindi po siya lumabas kapag inilagay nyo sa ilalim ng rubber sheet. Then, itap po natin yung sobrang draw sheet dito. Dapat ito hindi nakabukol. Flat. Ay, sorry po. Next is the top sheet. Top sheet na tayo. Top. Ang draw sheet ko, di natin alam sa Purpose ng draw sheet, used for lifting, transferring, pulling the patient, and dalawa purpose niya. Used to cover the rubber sheet to prevent bed sore. So, ito po yung purpose ni draw sheet. So, top sheet po tayo. So, sa top sheet po, lagpas po dito sa may bottom sheet, bottom part or sa foot part. Pantay dito sa ating headboard or sa head part. Kunin yung isang piraso. Ma'am, sa assessment, ma'am, di ba pwede naman itong mag-Tagalog? Yes po. Fan fold. Ha? Kasi hindi lang siya mas madali. What part of it?
Then, another fan fold po para hindi siya lumabas kapag inilalim mo siya sa draw sheet. Ilalim, ma'am. Ilalim po. So, ilalim ng draw sheet. So, nakaganyan po siya. Then, ayusin lang po. Tuck po natin dito sa foot part. Then, magmamiter tayo dito. 12 inches, 45 degrees, angat mo lang yan. Envelope size na yan. Tuck po ito, laglag. Yan po yung miter. Then, hindi siya itatak. Nakalaglag lang po yan, pero nakamiter. Then, next po, it's my turn. Partner, kung partner, iikot lang siya. Ay, kung partner siya lang gagawa. Pero kung solo mo yan, iikot ako dyan, ako din maghahatak niyan. Sige po, partner. Hahatakin mo lang. Kukunin mo lang ulit yung edge. Yung isang edge para hatakin. Ngayon. Yan, tuck dito. Walang partner, ikot-ikot. Envelope size, 12 degrees. Ay, 12 inches, 45 degrees. Then tuck. Hindi siya makapag-body mechanics kasi masikip doon. Okay, hatak kayo si rubber sheet. Natanggal po yung sana. Hindi po, hindi talaga siya. Hindi yan. Bottom at top sheet na kasi yan. Rubber sheet, draw Draw sheet, hatak, then Tagahila tuck. ka lang dito. Mas madali pala yung partner. Pero huwag kayong maumasa na partner po ha. Usually kasi po ito is solo-solo, individual. Adeline, lahat po ng Adeline is isa-isa. Ay, sorry. Solo kami bukas. Yes po, solo-solo po yung dito. Pero yung ibang assessor po, ang ginagawa, solo ka dito sa part, tatawagin yung isang partner, magtatawag ng isa para sa kabilang part naman. Pero usually kasi solo talaga siya pinagagawa. So, ganyan po ha. So, same kami ng ginawa. Miter, then yung mga, kukunin ko kayo si pillow and the pillowcase. So, dapat hindi siya pinapatong sa bed. Open mo lang yung pillow. Pasok mo yung kamay mo sa loob, sa gitnang part. Kukunin ko yung gitna ng pillow. Huwag niyo pong hawakan mo. Tsaka po ito ilababa, pababa. Ano pag nalaglag mo? Hawak mo siya, hindi siya malalaglag. Malalaglag, hawak mo naman siya. Tapos bilang... Kamo siya ayusin. Then, magmamiter tayo dito. 12 inches, 45 degrees, angat mo lang yan. Envelope size na yan. Tuck po ito, laglag. Yan po yung miter. Then, hindi siya itatak. Nakalaglag lang po yan, pero nakamiter. Then, next po, It's my turn. partner. Kung partner, iikot lang siya. Ay, kung partner siya lang gagawa. Pero kung solo mo yan, iikot ako dyan, ako din maghahatak niyan. Sige po, partner. Hahatakin mo lang. Kukunin mo lang ulit yung edge. Yung isang edge para hatakin. Ngayon. Yan, tuck dito. Walang partner, ikot-ikot. Envelope size, 12 degrees. Ay, 12 inches, 45 degrees. Then tuck. Hindi siya makapag-body mechanics kasi masikip doon. Okay, hatak kayo si rubber sheet. Natanggal po yung sana. Hindi po, hindi talaga siya. Hindi yan. Bottom at top sheet na kasi yan. Rubber sheet, draw Draw sheet, hatak, then Tagahila tuck. ka lang dito. Mas madali pala yung partner. Pero huwag kayong maumasa na partner po ha. Usually kasi po ito is solo-solo, individual. Adeline, lahat po ng Adeline is isa-isa. Ay, sorry. Solo kami bukas. Yes po, solo-solo po yung dito. Pero yung ibang assessor po, ang ginagawa, solo ka dito sa part, tatawagin yung isang partner, magtatawag ng isa para sa kabilang part naman. Pero usually kasi solo talaga siya pinagagawa. So, ganyan po ha. So, same kami ng ginawa. Miter, then yung mga,
Basta, kukunin ko kayo si pillow and the pillowcase. So, dapat hindi siya pinapatong sa bed. Open mo lang yung pillow. Pasok mo yung kamay mo sa loob, sa gitnang part. Kukunin ko yung gitna ng pillow. Huwag niyo pong hawakan mo. Saka po ito ilababa, pababa. Ano pong nalaglag mo? Hawak mo siya, hindi siya malalaglag. Malalaglag, hawak mo naman siya. Tapos bilang... Kamo siya aayusin. Bigla na dulas. So, dapat hindi yan sasayad sa uniform nyo, ha? Pwede nyo na siyang ayusin. Then, yung opening na ating pillow, away po sa door. So, nandyan yung door. So, nandito dapat siya nakaharap. Pasok ko sa loob. So, this is closed bed. Shock tayo na yung pasyente. Hindi, pag ganito, reserve. Huwag mo sabihin shock tayo daw. So, pag ganito, walang pasyente, nag-aantay ng may papasok na pasyente. Ito, ano to? Occupied. So, occupied siya kapag may pasyente sa loob. Pero kung walang pasyente yan sa loob, open pa rin po ang tawag dyan. Ha? Kapag may pasyente sa loob, sinabi na siya, sir, merong nakatouch dito si patient, so occupied na po ang tawag doon. Pero kung walang pasyente yan, nakaganyan lang, pwedeng lumabas si patient, automatic open bed ulit yan. Then ito po, another open bed, meaning may for admission, papasok pa lang po. So, yun yung 3 types ng bed. Kuha po, closed, occupied, and open bed. So, that's all and that. Thank you. So, Pag ano, idiretso nyo na lang yung sabat. Paano sukat mo? oo nga, diretso ko lang. Iano ko lang, tawag dito, Tupi ulit. pag nag-perform kayo nakaganito yan, so maayos yan. Sinabi na sensor, tawagin mo yung sumunod sa'yo or number ganito, mag-perform. Ang gagawin mo dyan, i-bed strip mo muna. Bed strip, tanggalin mo lang yan. Roll mo lang yan. Tanggalin mo si pillow, lagay mo sa table. Roll mo lang yan. Ganyan. So, dapat roll pa loob para hindi mag-spread yung any microorganism. So, ganyan po ang pagtanggal ng linen. Then, tsaka kayo magtutupi ulit. Huwag mo lang tuloy yung mag-use natin eh. So, ganyan. Tapos, tsaka kayo magtutupi ngayon. So, pagtupi ng solo, practicein nyo po sa bahay magtupi ng solo, ha. So, kukunin ko kayo si bottom sheet. Assuming bottom sheet ito, ha. Pagtupi ng solo, hanapin ko muna is good to good. Good to good ko muna yung pagkabilang end. Practicein siya sa bahay kasi medyo mahirap magtupi ng isa. Ito pong pinakamahabang proseso. Then, fold you ulit siya. Pagpapalit you. Fold. Pwede na siyang isabit o ilaylay sa may elbow nyo, sa kamay nyo. Pwede yung ipatong sa headboard. So, yun po yan. Basta wag lang siyang isasayad po sa uniform at sa sahig. Then, another fold. Then, fold po ulit. So, ito na po yung bottom sheet. So, ganun pag solo ang tupi. So, practicein na lang po sa bahay. Unahin nyo muna yung end-to-end na pagtupi. So, next natin is bed bath.